So let's go straight to the topic kasi actually I'm just here to promote. I've just got a new show, a new program sa Billionario News Channel. Now, as we know, Billionario is not exactly politically aligned, kumbaga, with us. Although I understand that they strive to be objective. Hold on, salamin. Ayan, ulit tayo. So I have a new program, and the program is going to be on Billionario. I don't know how many of you have seen the teaser, which is on Facebook Reels. It's also on TikTok, so you can check it out. Sa ano, but I'll put the link here so you can check it out. And then let me know if you want to see it now. Kasi nandito naman siya. It's for me as awkward as anything. But ang request ko lang is, could you please go to the teaser and click like or something like that, or ano, or comment para makita nyo. So I'll post the link here. I think this is it. Kasi medyo namamayagpag yung mga dilaw. So I do have a co-host. Ang co-host ko will be Attorney Edwin Lasherda. So this is a show of two former, well, I wasn't a spokesperson. I was the press secretary. Pero the title of the program or the show is The Spokes. So ang tagline dito is that there are two, sige, you want to see it? Oh, okay, sige. Let's show it. It's just a teaser, guys, ha. Pasensya na kayo. I found it really awkward. But sige na nga, all in good. Okay. So the tagline is that two voices that once spoke for the palace now speak their own minds, unfiltered, unafraid, unmatched. So yun. That's basically it. So, ang liit ko nga, opo, sabi ni Wolf. So, for those who are on TikTok, i-share ko, ni-repost ko, so you can just go to our profile, our page, and you'll see it, I don't know if, nasa reposted, videos yon. If not, you can go check it out on the Billionario News Channel on TikTok. If not, you can check it out on our page. I-share ko siya. So, I also posted the links here on YouTube and Facebook. So, yes, it's Edwin Lasherda. It doesn't mean we're friends. Nako lang. Well, we are co-hosts. Yun. So, the idea is to show two different points of view. And the idea also is to bring the issues that are on social media, yung mga issues na nandito sa social media, dadalhin din natin doon. I mean, of course, Bilyo is online, but it's hardly social media. Meron na rin silang TV, but right now I think it's strictly online pa lang. Sir, kaya ang likot-likot ng natin kasi si Sir naka-lean against the table. So yan. So what I like is yung reactions ninyo, and in fact yung reactions ng mga DDS has been good, has been samantalang yung mga nasa kabila, ang nasty ng kanilang mga comments. So, dito, I noticed nobody is commenting against Attorney Lasherda. So, para talagang maayos kayong pinalaki. Pero pag tinignan nyo doon, binabasya ko doon in the promotional material that I sent you, binabasya ko ng mga, ng mga dilaw doon. Komentan nyo na lang para makita. Para I know that you're seeing it, kumbaga. So, yes, it brings us to a new audience. That way, also, whatever issues that are pressing ngayon, hindi lang ako yung naririnig ninyo. Nakirinig nyo din yung kabilang side at mag-ano kami. There will be, of course, we will not agree with each other. I doubt if we will. But there might also be opportunities for us to be able to work out the arguments. Kumbaga, what are acceptable. Pero ako, ang tingin ko dyan is that we were really there to show both sides of it. Tapos bahala na yung ibang tao to conclude whatever. Sabi ni Ma'am BM, mga loyalista po kasi mostly doon sa Bilyo, kaya nga nag-unsub ako doon, mga bastos. Well, I think it's about time na i-invade na natin. And this is going to be live, ha? So, it will start on October 27. So, ulitin ko, ha? So, we're talking about the new show. So, I invite you all to join us on that new show. It's in the morning naman, but you can watch it naman on the replay. That's the nice thing about being online kasi pwede naman siyang on demand. So,
I wanted to be able to let you know, but we will continue the promotions all throughout until the day of the showing. So, but here's the interesting thing, ha? Dilaw sila. Dilaw si Attorney Lasherda. But by nature, napag-usapan namin, by nature, ang nakikita ko is pareho naman kaming anti-BBM. So, so yun yung masaya dyan. Sabi nga niya, paano yan? Baka mag-agree kami when it comes to Bongbong Marcos or the administration. So, posible yun. That could be entirely possible. So, yun. So, ang request ko lang is, come, let's join us. Samahan niyo ako dun sa program. After all, marami rin naman nagsabi na, na nakakamiss yung programa. So, doon naman sa yun nga, kasi na-miss ko din doing karambola. Di ba ang karambola umaga? So, magiging umaga din po ito. There will be times na we're also setting it up so that pagka hindi pwede ang isa sa amin, may ibang mga papalit, but we will make sure na mga spokes din sila or dating press secretaries. Salamat, Ma'am BM. Sabi niya, dahil sa pagmamahal sa amin, magsasabuli sila. Salamat. Sabi ni Bright, found something in common. Oo. Kasi tingin ko naman is that we all over the country, nag-agree naman tayo na hindi ganito kay may ganito. May share owning bilyonaryo si Tamba? No, that's not true. It's not him. What made you decide to do the show? Actually, I was already offered the show. It was the format that kind of intrigued me. Kasi kung mag-show ako doon, it might be just a different platform pero the same views. So ang gusto natin is that marami tayong iba-ibang yung programa. Like, 'di ba, ang plano naman natin dito. But wait, that's not the only program. There will be other programs or other shows on other networks. Ay, birthday ba ni Ma'am BM? So si Ma'am Bicolanang makulit, happy birthday. Sabi ni Ma'am Mirna, hi attorney, may picture tayo sa Raha Sulaiman. Uy ma'am, kamusta kayo? I hope nakauwi kayo na maayos after the last rally. Ang share ko I understand, ang share ni Martin Romualdez is in ABS-CBN o DZMM. Sa DZMM pala. Sabi ni Shin, grabe comment section sa teaser, madami ang kakain ng suka nila. Well, ganito na lang, basta just post an encouraging comment doon sa sa comment section. Hindi nyo kailangan makipag-away. Although, I think that these kinds of people will make things interesting. Sabi ni Ma'am Karen, paano nyo nakakaya bastusin kayo ng mga yellows doon commenting? Nonetheless, congrats on the new show. Sayang pag morning time slot work ako, kaya team replay na lang sabayan ng hot green tea. May issue ba sa comment section? Well, sa akin, dadating naman kayo dyan sa comment section eh. Tinitignan ko yung wala at na may sumasagot na. Ito, grabe na nira kay pa. Oy, sagutin natin yung iba, gusto nyo? Pero dito natin sasagutin. Sabi ni Nelson, kaya may taong patuloy na lumalaban kasi andyan kayo, nagbibigay kayo ng pag-asa sa mga Pilipino. Well, because, di ba, in the darkest times, the people will remember are the ones who gave us hope. We'll keep hoping, praying, and acting. Kasi this is activism. That's why hindi ako nabobother sa mga comments na kontra sa atin. When it is activism, may kalaban ka. Para kang sundalo sa giyera. May kalaban ka, aasahan mo, yun ang ginagawa mo. Hindi pwedeng snowflakes eh. Hindi pwedeng yung iyak na lang tayo sa isang tabi, di ba? This is their weapon of choice. And since words ang panglaban dito, words are also our strength. So, pagalingan na lang.
Paano yung magiging format? Well, we will have guests. Pag may guests, it will be interviews, but we will still be giving our viewpoint, di ba? Pag walang guest, kami lang daw ang mag-uusap, and we will be presenting different points of view with regard to any emerging issue. Sabi ni Maxi, teka, paano na ngayon ang pera na nanakaw nila? Parang wala nang nangyayari na Blue Ribbon. Actually, di ba, suspended nga yung sa Blue Ribbon sa Senado. And right now, ang napupusuan, ang temporary, well, hindi naman suspended. Di ba nag-umpisa na ulit? Sorry, hindi ko na-check out yan. But I understand that pansamantala, ang head ng Blue Ribbon Committee or ang magko-conduct ng proceedings is the acting chair, si Senator Erwin Tulfo. Yan, sabi ni Ma'am Yona, pag nag-comment po tayo doon, let's show them na pinalaki tayo ng maayos nila Attorney Trix. Yes, we were raised by a Duterte. Proud. Sabi ni Carden, yung dilawan nga, kainsuko sila. Sabi ni Ma'am Karen, challenge to sa mga DDS, let's encourage the yellows to listen to our side. Pero the funny part is, the yellows can never convert a Duterte supporter. Intellectually stimulating yung new show ninyo. Attorney, sure ako dyan. Yan ba tayo mo ngayon sa TIS? Yes, kasi today namin chinut yan. Sabi ni Ayan, it's been a while. I miss your program. I went on a long sabbatical from SOCMED. Laging mataas BP because of what's happening. Naku, Ma'am Ayan, I hope you are feeling better. Okay? Kasi once in a while, we really need to talk about something that's not toxic. Minsan, natotoxic na tayo sa politika, di ba? Pero I noticed na every time mag-i-introduce ako ng subject dito, na medyo mababawasan yung toxicity levels natin, somebody always comes in and tries to bring it back. Sabi ni DJ, walang ya talaga si BBM. Ilang beses na kami nilindol dito sa Davao, ay talaga bumisita sa City Hall. Ay naku, ma'am, wag na pong asahan yan. Sabi ni Emerson, I saw the interview of Stephen Kuunying in ANC. He mentioned that if government is really serious in fighting corruption, BBM should start with his own cabinet to set an example like what Lee Kuan Yew did in Singapore. Yes, but BBM is no Lee Kuan Yew. Sabi ni Nelson, sana may replay sa YouTube para makapanood din yung mga OFWs na hindi parehas ang oras. Actually, yes, meron ng YouTube naman po talaga ang palabas, and on Facebook Live. Live po ito. Will your show be like a masa conversation or more formal? I think we will try to look for a happy medium kasi English speaker din si Attorney Lasherda. We will try to, I will continue using the vernacular if it is entirely possible. May napanood ako mga Gen Z lumusob malapit sa Malacanang. Sigaw nila, resign BBM at Sara. Opo, actually pag-usapan natin yan. So, pag-usapan natin yan. Alam nyo kung sino ang nag-ooperate ng ganyan? Kung saan yan nanggagaling? From what I understand, based dun sa ilang mga nakausap ko, some of these students were, are with Senator Risa Hontiveros' group. So, yun yung point nila. Kaya resign all, ang gusto nila. Ganyan din naman nangyari nung panahon ni Gloria. Resign all later on. Nung si Gloria na yung nirarally. So, of course, hindi pumatol si PGMA at the time. Pero yun ang hinihikayat nila because Senator Risa Hontiveros wants a shot at the presidency. So, one of the things that they're planning is baka mapalitan si Tito Sen bilang Senate President at yung iuupo doon, yun po ang nag-aambisyon na umabot sa presidency. So, sabi ni Amazing Meow, makakaliwang grupo po yan para makakuha ng pondo kay Tambaloslos. Possibly. Sabi ni Ma'am Karen, Ned funded yan. Yang resign all, hilatsa ng CIA. Finally, it came. I thought never na kayo magka-show uli. Although I love your lives, no offense, your views and opinions were needed para naman nakapag-isip yung mga Duterte haters. Thoughts on Erwin Tulfo's proposed OFW pension fund? Hindi ko pa po nakikita, but ako, I agree with the pension fund, ha? I agree with the pension fund for OFWs. Kasi in many instances, our OFWs don't have an opportunity to save or there is no setup for a retirement fund. Some jurisdictions do, but it will really depend. So maganda yan for them to have a safety net in their old age and after retirement. Sabi ni DJ Pilapil, kung ako sikat na vlogger, ma'am, papayag ako sa 50% tax ni
tutasin, basta siya mag-video at mag-edit ng videos ko. Sabi ni Ma'am Clasha, yes, dapat may retirement para sa kanila. Sabi ni Wilson, with the new show, it's a chance to bring our views to more people and hopefully to help others see where we're coming from, especially now that elections are coming up. Ayan. Sabi ni Dina ako takot. Attorney Segway po. Not sure if you watched the interview of Corina with former Colonel Ariel Kerubin. He confirmed that there was a meeting among MIUs but they are restraining kasi nasasayangan sila sa benefits nila. Thanks to PRD, unless a tipping point happens. What type of tipping point? Like someone gets unalive? I really don't know, but I think what they're waiting for is critical mass. So, kasi yun naman din ang yun yung POV noon, remember, ni former CABSEC Evasco. Sabi ni Gilbert, please, same schedule na 8 a.m. to 10 a.m. weekdays para may pambalanse dun sa 3 itlog sa dating show. Hindi naman kailangan. Sabi ni Amazing Meow, ginawa po ni BBM ang ICI para po protektahan niya sarili niya. Yun po ang katotohanan. Hindi ba yun nga din po ang teorya ni VP Inday? Sabi ni Boss M, palayasin na si BBM, napakagulo na ng Pilipinas. Well, ganito yon. We need more people on our side. Kumbaga, I get it. Kasi ako naaawa ako sa mga OFWs na gustong-gustong makisali doon sa mga kilos protesta pero hindi naman makapunta. So really, it's the people who are here, lalong-lalo na mga taga Metro Manila na kailangan nakikilahok dito sa mga kilos protesta. Hindi po kailangan na nasa rally pero dapat pinapanood sa online para nakikita kung ilan po talaga ang interesado sa mga pangyayaring iyon. Kung hindi, then, di ba, ang gagawin na lang natin is magpalakas tayo for the 2028 elections. There should always be a plan B. Now, I know you're tired. And I know you're sick and tired of the way things are. And the fact na hindi naman nagbabago ang administrasyon, hindi naman nila ina-address ang mga issue. Gayunpaman, we have to make ourselves heard. And kailangan ine-educate din natin ang iba nating mga kasamahan na kailangan nakikilahok tayo. Sabi ni Neutral, napakalayo ng PCO compare noong time mo tapos yung PCO ngayon. Grabe kasi nungalingan ngayon. Well, I think that's really because magkaiba kaming style. Yung style namin, we sought to inform. Sabi ni Ma'am Mary Ann, hanggang post na lang po kami. Well, ganito ma'am, yung sa mga super seniors at saka para dun sa mga may kailangan alagaan ng mga anak o mga kamag-anak, mga may sakit, hindi po talaga kayo expected na pumunta. Hinihiling na lang namin na maghikayat kayo na ang iba ay pumunta. Kunwari may mga kamag-anak kayo na baka gustong pumunta, sana sumama sila. Dalawa yung dalawa yung pakay namin dyan. Una, yun nga, dumadami ang mga taong nakikita. At alam naman natin, pag consistent na may mga dumadating sa mga rally, dadami yan eh. Mayroon talagang ganun na basta kailangan mag-effort pumunta. Kung hindi kayo makapunta, sana ma-replace nyo yung sarili nyo and send somebody in your stead. That way, nakaparticipate din kayo. Kung wala naman po kayong maipadala, kasi hindi naman po lahat kaya nun, ini-expect naman namin, hindi lang po post, like, share, follow, subscribe, and repost again. Sabi ni Emerson, I wish we have leaders that have a master of our own destiny mindset. Si Duterte lang kinakitaan ng ganong vision. Well, alam nyo, ganito yun eh. When we need somebody, but nobody shows up. So, halimbawa, we need leaders, but no leaders show up, then we have to be the leaders. Kailangan tayo. Pupunuin natin yung role na yon. My worry kasi talaga is, karamihan sa mga kasamahan natin na Pilipino, nag-iintay ng rescue. Nag-iintay ng hero. Parang nung World War II, iniintay ang mga Kano, pero lumalaban din ang mga Pinoy. Nasaan na yung mindset na yon? Yung World War II nakakreate ng mga bayani, mga Philippine Scouts, yung mga nag-guerrilla. Namundok sila, nagtaya ng buhay. Tumuloy ang kanilang pagtututol sa mga dayuhang mananako. So nasan yung ganun? Tayo ang inheritors, tayo po ang tagapagmana ng legasiya na ganon, ng tapang at malasakit ng ating mga ninuno. So, hindi ko naiintindihan kung bakit tayong mga descendants ng mga yan, hesitant. O, isa pa to, yung paulit-ulit na katanungan, may pag-asa pa ba Pilipinas habang natagal pasama ng pasama mga buhaya, nakakapagod na magbayad ng tax? Well, nasa sa inyo yan. Kayo po ang nagdi-decide niyan.
Kung ang dami nating excuses para hindi tumulong dun sa mga gustong magdala o magtulak para sa pagbabago, matagal tayo. Sir, ganun lang yun eh. Ang destiny natin, nasa kamay natin. So marami nagsasabi, paano yan, di ako makakapunta sa rally kasi for one thing or another, may sakit ako, may sakit ang magulang, may inaalagaan, may mga bata, may aral, may whatever. I get it, hindi kayo pwede pumunta. Pero obligasyon nyo to find somebody o maghikayat kayo na may pupunta. Because if you will not help, it's not gonna happen. Ganun lang po yun. At saka meron pang nagsasabi, kasi nakikialam ang ibang, may foreign intervention, may ganito, ganyan. Hello, excuse me, hindi nga sila nanaig eh. Isipin ninyo, nakialam nga sila dun sa last na eleksyon, pero dalawa lang ang kinaya nilang ipasok. Hindi nila natalo yung buong slate natin. We stood together and therefore nahirapan sila magpasok talaga. Although hindi ako entirely satisfied na kumbaga, na ganun lang yung outcome na ini-expect ng foreign intervention. So, yung iba naman nasa abroad. So, kung abroad kayo, di ba, kung may mga kamag-anak kayo dito na dependent sa inyo, ask them to go. Again, ulitin ko, unfair yan. Tatanungin niyo, may pag-asa pa ba? Tayo ang gumagawa ng pag-asa. Tayo yung gumagalaw. Kung tayo ang hindi gumagalaw, kung tayo yung insisting that we cannot do it, then it's not gonna happen. Wag na kayong umasa kung hindi kayo tutulong. Di ba? Yung tulong yan, whether direct or indirect, tutulong dapat ang lahat. Sabi ni Junki, we've been waiting long enough na magkaroon ng retirement mga seafarers considering the tax we bring to the economy. Yes. Sa mga naririnig ko sa mga seafarers, nagiging hopeless na yung iba, matatanda na. With this new program na Magna Carta authored by Tulfo, maraming pinapatay na seafarers kasi wala nang natitira sa amin dito sa barko. We have worked hard pero at the MD, walang maaasahan sa gobyerno na tulong tapos pahirapan pa yung SID. Ano yung SID? So okay, I get it. So ano yung iniintay ninyong pagbabago? Retirement. So, ang kailangan niyan will be a retirement fund. Yung mga tumatanda, naintindihan ko na yung frustration ninyo. Yung mga tumatanda kasi, baka hindi na makaabot sa ganyan. Problema talaga yan, ano? Well, let's see. Sabi ni Ma'am Karen, be your own hero. Ako tumutulong na lang humikayat ng kapwa ko OFW na magpa-register at bumoto sa 2028 sabay pakikipag-usap sa mga kabataan sa lugar namin. What did Tatay and Inday do for our country kung di man ako makasali sa rally bilang OFW at malayo? O see, kailangan lahat tumutulong one way or another. Hi kay Dailub, thank you kay Yueki. At sino pa ba? Thank you Ma'am Gracia. Hi kay Capre. Yan. Uy, thank you Sir Amik. Mikey says, grabe ang ganda ng Davao tapos ang daming nag-i-invest at mag-i-invest. Nakakahiya sa NCR. Sabi ni Eileen, marami ang gusto, attorney, kaso talagang wala silang service, yung work pa. Tapos ang nakakapagtaka pa, kahit anong like at follow mo sa mga pro-Duterte page, ang mga lintik na panay appear sa FB mo, yung mga anti-pages. So kahit makanood man lang, hirap pa tuloy sila. So nice to see you, attorney, dun sa DASMA. Yes, pero magpapatalo ba tayo dyan? So ako, bilib ako sa inyo kasi nahahanap nyo pa rin ako kahit hindi masyadong ma-appear sa news feeds. Sabi ni Sir Dennis, we worked hard also. Actually, dyan sa work hard na yan, wala talagang mas, para sa akin ang OFWs, no question. Halos lahat kayo yata 100% masisipag magtrabaho. Pero ang retirement usually depends doon sa hinuhulog ninyo. Kasi it's like a form of insurance, di ba? Pero it's pension. Naintindihan ko yung hirap ng kalagayan eh. Kung hindi kayo nakapag-retirement fund, umpisa pa lang, mahirap humabol pag matanda na. So, balik tayo dun sa rally kanina. Pinapalabas nila, malaki, maraming tao. Puro kabataan, pero ang hikayat nila, resign all. Bakit? May mga ito yung teorya ngayon na narinig ko. Kaya may naglalabas talaga ng pera na yan because they have a particular candidate in mind. May particular silang tao na gusto nilang iupo sa pagkapangulo. Para sa akin, bakit naman magre-resign si Inday? Anong kinalaman niya dyan sa flood control mess? Kung ang confidential fund pa rin ang kanilang inuurat, the facts speak for themselves.
ongoing ang mga kaso. So anong sasabihin nila? 'Di ba? Corrupt si VP Inday, asan ang resibo? Kaya nga tayo humaharap sa hukuman dahil nililitis yan, tinetest kung ang tao ba na ito ay tunay na kurakot o hindi. So, si BBM, there's a difference. Kasi si BBM, pinirmahan niya yung mga budget na tad-tad ng mga insertions. Hindi lang yun, tiniis niya in 2024. Yung pamimigay ng ayuda na halos 800 billion. O anong tawag mo doon? Sa pagpapabaya niya sa 3 taon, that's the very least na maaakusa natin sa kanya, but we can also, with enough evidence, accuse him na kasangkot siya. So it's one or the other, either sangkot siya o negligent siya dahil siya ang Pangulo ng Pilipinas. Hi, Ma'am Binibining Pilipinas. Long time no watch. Kamusta po kayo dyan? Di boboto ng Duterte pero suporta sa karapatan ng mamamahayag ng saloobin. Hi po. Ma'am, madalas dito. Ewan ko kung magkakilala kayo. Si Sir Edzology. Kapwa nyo kapink. Kapink. Pero ano. At dumadami po yung mga kasamahan ninyo dito na hindi man sila pro-Inday. Sang-ayon sila dun sa hikayat namin na Marcos resign. So we're continuing to find common ground. After all, may common enemy. So I hope you're well. Sabi ni MRQ Nils, ang sabi ni Tatay D, maraming pera ang Pilipinas, kinukurakot lang. Sabi ni Mikey, di pwede resign all, no way sa snap elections. I believe and trust Duterte, uunlad lang ang Pilipinas kay Inday. Alam niyo kung bakit nakikipagsapalaran yung ibang mga grupo at nagpopondo ng kanilang mga rallies na ganyan? Ito ay dahil tayo mismo hindi tayo lumalabas. Kung marami kasing DDS na nasa kalye, hindi mag-aambisyon ang mga ito. So sila, kakayanin nila, maglalabas sila ng pera. Tayo, wala naman tayong pera eh. Yung mga opisyalis ng gobyerno na mga kakampi natin hindi naman mandurukot at hindi naman magnanakaw at hindi naman putiwali. So wala talagang pagdudukutan yan. Tuwan-tuwa nga ako dun sa rally sa sa Dasma, sa Raha Sulaiman at saka dun din sa sa Forbes. Organic kasi yung karamihan diyan mga followers natin dito. Tapos kay Joey, kay Coco at iba pang mga vloggers, yung iba naman mga taga Maisog. So, masaya. Thank you kay Sir Vince. Sabi ni Red, you worked with BBM for some time. Paano po ang work ethic niya? Well, the administration kasi was new eh. That would not be his normal behavior. Siyempre, excited. Bago kang presidente ng Republika, nakabalik ka sa Malacanang, your childhood home. So he was generally kasi very happy. And medyo we had cabinet meetings every Tuesday, pero unlike PRD, ang cabinet meetings namin, 3 or 4 hours at the most na. So yun yung madalas nakikita ko. Yun, sabi ni Kai, kahit walang megaphone si Ate Joey, nakaka-amaze, pati everyone's pakikibaka. Totoo yan. Sabi ni Sir Jesse, meron pang pamigay, 3K sa single parent galing sa gobyerno. Hanap ko yung akap at tupad, wala yata. What was the rally in Malacanang all about? Resign all nga po. Sabi ni Bubbly, dito po sa amin, sa Nueva Ecija, ang CLSU, Anak Bayan, ang nangunguna sa rally kanina. Marcos and Sara resign. Diyos me, kakaloka. Sabi ni Kai, si Lenny din, unmodified opinion ang binigay ng COA. So dapat din, scrutinize pa din si Lenny in spite of the favorable audit report by COA. Well, yeah. Si VP Inday, sinuscrutinize nga po ng maigi. So tama, I agree with you on that one. Kahit favorable yung audit, kung yung unmodified, titignan pa rin. And that's what's happening with VP Inday. Sabi ni Nelson, isa lang naman talaga ang sagot sa mga nararanasan natin sa bansa, palitan yung pinuno. Wala po bang FBC, BBM o TV? Meron po. Hindi niya ba nakikita at nababasa ang mga sinasabi sa kanya? Nakikita naman. Actually, siya mismo hindi. Yung mga, those who are working for him on comms. Hi, magandang gabi kay AAA. Way Josh, hi. Sabi niya, I'm for good governance. Sabi ni Gising na Pilipinas, go ka na attorney sa lineup 2028.
Hindi po ako lumalaban para magkapwesto. Lumalaban ako dahil may nakikita akong mga mali na ginagawa ng gobyernong ito. Gayon pa man, like I said, si Inday lang naman makakapag-convince sa atin na tumakbo. Sabi ni Eds, do you agree na ibalik ang death penalty for plunderers? Ganito po yun. I will agree if the studies will show that it will work. So, hindi tayo yung kumbaga, I don't like knee-jerk reactions. Ang gusto ko, pag-aralan. Kung ang studies nagpapakita na deterrent talaga ang ano ba to? Sorry, may biglang makati yung likod ko. Okay. Kung may deterrent effect ang death penalty, I will be all for it. Pero yung pinaka-recent na studies na nakita ko but it could bear further study, kumbaga. Ay, abot ko pala. It could bear further study. Yung latest na nakita ko says that the penalty itself, whether it is death or life imprisonment or some kind of hybrid, hindi siya yung deterrent. Ang deterrent is the consistency. Ibig sabihin, kung sigurado yung criminal or potential criminal or wannabe criminal na siya ay mapaparusahan, yun yung deterrent. Kasi abstract yung yung death penalty. Plus, because it is so extreme, it's not that easy to get one. And judges will also think twice. Pagdating sa sentencing, kung yung lower court judge, yung trial court judge, nakikita niya na guilty pero may chance na kumbaga, the evidence points towards guilt pero hindi niya gustong i-impose yung death penalty, many times hindi po talaga mai-impose ang death penalty. So para sa akin, kailangan ng pag-aaral yan. Hi, kay Lian. Sabi ni Viva Lavi, natatawa ko sa mga reaksyon ng mga tao sa Manay. Parang na-insulto pa sila na dumating ang presidente, mga reaksyon ng mukha nila. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko pa naman yung ganyang klaseng honesty. Ito sabi ni Ma'am Karen, I will only agree on death penalty kung maaayos ang data sa national identity na lahat tukoy, lalo na fingerprinting for evidence gathering, and we have enough experts and institutions na pinondohan like sa US at dito sa UAE. Sabi ni It's Fudge, anong sagot nyo sa tanong na pinasa sa inyo ni VP nung isang araw na hindi daw aabot kay BBM ang anomalya sa flood control projects? Actually, biro lang ni VP yun. Sinagot naman niya yung tanong. At kung ano yung sagot niya, agree naman ako. Yung sinasabi ni BBM was not well, kumbaga, he was ill-advised na sabihin niya yon na, sigurado siya hindi aabot ang korupsyon dun sa kanyang opisina. Di nag-prejudge na siya, siya yung gumawa ng ICI. So therefore, tainted na ang ICI at si Presidente with bias. Kasi ngayon pa lang nagpasa na siya ng judgment.